Pagkatapos nga tanggalin dyan yung forma ni Jowa, sabi ko nga tapusin na namin itong project namin dito sa CR. Tagal ko na talaga ito nabili ko Marites, nung unang tingin ko pa nga lang dito ay gustong gusto ko na talaga siya ilagay doon sa pinaka CR namin. Hindi pa nabubuhusan yun Marites, abay dumating na nga ito, pati na nga rin po yung ilaw namin na gagamitin. Kaya no choice na talaga siya kung hindi gawin na nga po iyon. Kagaling niya sa trabaho, tsaka niya nga po iyon ginagawa, kaya naman matagal din talaga matapos. Waterproof kasi yan Marites, tapos non-faded na nga rin po yung design niya, kaya gusto ko talaga siya ilagay doon sa CR namin. Kaya kung nakikitang gumagamit nito sa likod nga po ng TV nilalagay or dinidesign. Pero dahil wala naman nga pong space yung sa TV namin, kaya sabi ko nga doon ko sa CR ito ilalagay, tapos gustong gusto ko talaga yung design niya. Maliit nga lang po yung CR namin, tapos ito nga po ay malaki, kaya kailangan nga po iyang bawasan. Ang kagandahan nga rin po nito Marites ay self-adhesive na nga rin po siya, kaya hindi mo na nga kailangan ng pandikit. Sobrang simple lang kasi ng design, tapos yung nabili ko ngang ilaw ay maganda rin, bagay nga po dito. Habang may ginagawa nga kami dyan ay merong bumibili, kaya binibigyan ko na muna. Mga nasa lamesa ay pang-refill ko nga po iyan doon sa mga organizer. Re-refill na kasi ako kanina pa, kaya lang marami na nga po talagang kulang. Kailangan na talagang pumunta ng grocery dahil kanina nga po ay hindi ako nakaalis, kaya may pinabili lang ako kay Sian, yung mga mas mabenta talaga dito. Tingnan mo naman kung gaano nga po ito kalaki Marites, kaya kailangang bawasan dahil yung CR namin ay hindi pa nga po nag-isang dipa iyon. Yung haba lang ng CR namin ay 203, tapos yung lapad niya naman nga po ay 89. Susukatin mo ngayon Marites, talagang napakaliit lang, kaya dapat mga maliliit lang din talaga yung mga gamit na ilalagay doon. So ayan, at pinuputol na nga ni Jowa ng cutter iyan. Hindi ko rin kasi talaga ma-feel Marites na lumipat kami mag-ayos doon sa taas, tapos hindi pa namin tapos yung baba. Kaya gusto ko talaga na matapos na nga muna yung CR, or baka next nga po ay yung hagdanan naman. Hanggang sa umabot na nga kami doon sa second floor. Nabet ko talaga itong design na ito Marites, nung una nga pong gusto ko mag-order ay nag-sold out, kaya nag-antay pa ako ng iba pang araw or buwan. Kaya kahit hindi ko pa nga siya gagamitin ay talagang in-order ko na iyan, tapos itinabi ko lang. Ayan, at nakabalik na nga si Kuya Sian sa pag-grocery, binigay niya na nga po sa akin yung pinabili ko sa kanya. Kaya kahit tinatamad siya Marites, wala na talaga siyang choice kung di gawin iyon, dahil talaga namang kompleto na nga yung mga materialis na kailangan. Ako kasi yung hindi napapakali pag nai-imagine ko na nga po kung ano yung magiging itsura niya. Putol-putol ko na nga po yung mga kopi ko brown dyan na natira, dahil yun na nga lang po yung natira nung binili ko nung linggo. Kailangan na naman nga po bumili ng pang-stock. Minsan kasi yung mga partner natin ay kailangan lang din talaga ng kaunting pukpok para talagang kumilos na. Iban nga sa mapapaganda pa yung CR namin ay magkakaroon pa kami ng storage doon sa pinakataas. Marami din kasing nakalagay doon sa terrace namin Marites na mga bote, kaya sabi ko nga kailangan na talaga ng lagayan iyon para mas magandang tingnan. Syempre pag mag-aayos kami sa taas, kasama talaga yung terrace doon Marites, medyo hindi ko na nga pinapakita kasi ang dami talagang nakalagay, maliban nga po sa mga nakasampay. Sobrang hindi na talaga magandang tingnan, kaya gusto ko bago nga magpasko ay maganda na nga po kahit papano itong aming munting bahay. Sinukat pala ulit ni Jowa yung lapad ng CR namin, kasi sabi ko nga bakit ang ikli naman ito, ganito ba kalapad yung aming CR, napakaliit lang. At dahil sakto naman nga po yung sukat niya, kaya ayan, pinutol niya na nga po ulit yan ng tuluyan. Papakita ko nga sa inyo Marites kung gaano lang kalaki, wala pa talagang sa isang dipa yung aming CR. Kung hindi mo lilinisin at hayaan mo lang maging makalat ay ang pangit talagang tingnan. Ako lang ba Marites na nakaka-experience na dumadating yung mga bisita kung kailan hindi ka nakapaglinis or nakapag-ayos ng bahay. After putulin ni Jowa, yan sinusukat na nga po namin diretso doon sa CR kung paano niya nga po ilalagay iyan. Syempre nakatungtong ako sa bangko dyan Marites, paano ba naman yung height ko ay 4'11 lang. Yun na nga lang talaga, at mayroon nga po kaming rechargeable na ilaw. Yun nga po yung ginagamit namin habang hindi pa nalalagyan ng ilaw. Pakinabangan mo nga rin iyon Marites, lalo na nga pag brown out. Ilaw na nga rin po na yun Marites, yun din yung nakalagay doon sa harap ng tindahan namin. Kaya kinuha ko na muna yung ilaw doon at inilagay na muna namin dito sa CR para maliwanag. Tapos sukatin ni Jowa at sakto nga lang po yung haba niya, pati yung lapad ay iniwan ko na nga siya. Naidikit niya na Marites yung pinakadingding niyan, ayan nga, at nilulusot niya na yung wire doon kay Tyler. Tyler lang kasi ang pwedeng umakyat dyan dahil maliit nga po, at diretso na nga rin po siyang naglinis para mabawasan yung alikabok. O diba ang lawak Marites ng pwedeng paglagyan ng mga gamit. Kuya Siya naman yung nagbantay dito sa aming munting tindahan. Tulungan lang talaga Marites, kahit maliliit pa sila ay maasahan na talaga dito sa bahay namin. Syempre natural lang naman na pagalitan sila, lalo na nga kung hindi naman maganda or mali yung ginawa nila. May day pala ako ng grades ni Tyler, 82 hanggang 86, 87 or 88 nga po yung mga grades niya, at ang dami ngang tumawa. Hindi ko alam kung gaano ba kalaki dapat ang grades ng anak mo bago mo matanggap. Sa akin nga okay na iyon, at least wala nga pong line of 7. Magawa ng sarili niyang assignment, tinutulungan ko lang pag kailangan nga po ng project or yung mga kailangang i-print. Pero yung mga nanay na tumatawa sa grades ng anak dahil may 82, yun nga po yung mataas yung
standard. Grade 4 pa nga lang yung anak ko kumarites, hindi ko na nga iyan hinahatid sundo sa school nila dahil siya na nga lang po yung umuwi at pumapasok mag-isa. Ising ko na yan sa umaga, siya na nga lang magbibihis mag-isa niya, siya na rin magtitimpla ng gatas niya at papasok na lang iyan. Pag pumasok siya, sakto naman nagising na si Sian, kaya si Sian rin naman ang mag-aasikaso sa sarili niya. So ayan, at nalusot na nga po yung wire dyan kumarites para naman nga po mapailaw na yung ilaw dun sa baba. So, yung ibang parents ngayon ay talaga namang dinidemand nila yung anak nila na dapat ay mataas yung grades. Kami talaga ay sobrang busy kaya hindi na talaga namin sila natutulungan sa kanilang mga assignment. Ayan, at balik na nga po tayo dito sa ginagawa ni Jowa. Ayan, at ninakabit niya na nga po yung ilaw dyan at ini-screw na. Hindi pa nga tapos ito kumarites, abay natutuwa na nga ako dyan. Siyempre tuloy-tuloy pa rin yung kita natin doon sa tindahan at maraming ang bumibili ng mga alak ngayon. Papakita ko nga sa inyo kumarites yung before. Ito yung before ng CR namin, mataas nga po yung pinaka-slab niya, kaya sabi ko nga ibuhusan iyan para magamit pa yung taas na maging storage. Tapos ito naman nga po yung after. Yung ilaw pala kumarites ay tricolor na nga rin po iyan. Yung pinakalikod na lang ng shower ang palalagyan ko kay Jowa ng tiles. So ayan, at ang ganda niya na nga kumarites, ito talaga yung nai-imagine kong magiging itsura niya. Wala pang 1,000 yung gastos namin kumarites, pero tingnan nyo naman na yung itsura niya, ang siya lang tingnan. So ayun lang muna kumarites, salamat sa panonood, follow for more, God bless us, at sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.